We will continue to follow you. Amen. We will continue to serve you, and no one can stop us, Lord. Thank you. This life, ito yung aming declaration, Lord. This life belongs to you alone. Yes. Kaya maraming salamat, Panginoon. And ready na ang aming mga puso to receive yung mayamang salita na nakalaan niyo po para sa amin. Salamat, Lord. I-open niyo po yung spiritual understanding naming lahat upang walang masasayang na bawat word na aming maririnig, marireceive. Salamat, Panginoon, sa bukas na langit. Amin ang tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen. Lord. Praise the Lord. God is good. Amen. Magandang gabi po sa Lord. Teka, ayusin ko lang to kasi live po tayo ngayong gabi. Bagaman umuulan, maulan po na midweek at kahit pa maulan ay nakakaramdam po tayo ng humidity, no? Init, masalimuot. Tama ba yun? Yung word, masalimuot. Humid. Yun, okay? So magandang gabi po. Tama ba ito nakikita ko? Merong mga nakikisilip sa atin. Parang 29 ito nakikita ko dito. Pero alam niyo, hindi 29 na ulo yan. 29 na units yun. Di ba? 29 po na salamat po sa mga nag-share. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatid natin, sa mga kabsat natin sa Ilocos, mga Ilocano, Naimbag nga Rabi, mga kabsat. Live na live po ito, ha. Hindi po ito recorded, mga minamahal. At the same time, tanan ato mga igsoon na minaw, tama ba? Nanonood sa atin dito sa Visayas, dito sa Mindanao, maayong gabi sa tanan. Okay, Japan hanggang all the way sa Australia, New Zealand, Asia Pacific. Blessed evening po. Nasa sanctuary po kami ngayon. At salamat sa mga kapatiran na faithful na dumalo ngayong gabi. Bagaman nasabihin po natin ay hindi maganda yung panahon, pagpalain kayo ni Lord at bigyan kayo ng maraming sasakyan na bago. Ay, wow! Sasakyan bago kaagad, oh. Praise the Lord. Damandam ako po eh. Amen? Walang amen dun ah. Kayang-kaya ni Lord yan. Nasimula na, ngayon pong taon na to, simula na po ng pagsasaayos natin ng ating sanctuary, ng office, everything. Isasaayos na po natin ngayon. Okay, beautification. Okay? Alright, maraming salamat sa mga nag-share. Mga minamahal, magandang blessed Wednesday ng gabi sa lahat. Okay, hello dyan, Mama Grace sa Manila. Hello, yung sa kabilang bahagi ng mundo, nanonood sa atin sa Canada. Hello po sa inyo. I believe na daytime dyan sa Canada. Yung mga kaibigan po nating mga pastors and mga pastora, Pacific West, Atlantic East, mga Midwest, at saka dyan sa Atlantic Caribbean. Hello po, Pastor Sergio, na nanonood po sa atin sa Saudi Arabia. Okay, mga nanonood sa atin sa Italy, hello din po. Magandang gabi sa inyo sa Europe at saka po dyan sa Middle East. Hello, Frank Kelly, sa Saudi Arabia din po ito. Okay, so ngayon pong gabing ito, diretso na po tayo sa salita ng Diyos dahil napakasarap na tayo ay meron pong midweek, balik na tayo, malaya na. At ito lang, pag-ulan, yun po yung sign ng bukas na langit. Amen? Sino naniniwala na ngayon po nasa season tayo ng openings? Amen. Bukas. Walang madamot. Hindi madamot ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Okay? So mga minamahal, maraming nanonood sa atin ngayon na hindi lang po mga taga-ACJM. Meron po tayong mga partner sa BSK na nanonood. Hello po sa inyo. Okay, bago po tayo mag-share ng word, magbaba, manalangin po muna tayo. Let us all bow our heads and let us invoke the anointing, the blessing, and the presence of the precious Holy Spirit para po sa ministry of the Word karong gabi. Oh, blessed be the name of the Lord, Almighty God, most gracious, loving Heavenly Father. Salamat sa joy. Oh, there is joy in the presence of the Lord.
Salamat, Panginoon, bunga ng Espiritu yan. Daman-daman namin the thrill, the joy, the excitement, the spirit of positivity. Maraming salamat because we serve. Sabi nga, what a mighty God we serve. We serve a living, powerful, divine being, God Almighty, our Father. And Lord Jesus, maraming salamat. Nakikita ko po na marami pong nagjo-join sa amin via streaming, and it is our prayer na ngayon pong gabing ito, both here sa Panginoon, aktual na sanctuary, all the way sa kanilang mga tahanan at bahay, ay mayaman at malaya po na maka-flow ang Word of God. Your Word will not return, cannot return to you void, Panginoon. Buhay ito at alam namin na ito'y may espiritu at kapangyarihan ng Diyos at gagawa ito ng magaganda sa mga pinapadalahan ninyo. Let there be no reservations pagtanggap namin sa Word. All out, surrender lang po kami in humility, in faith, and in gratitude. Maraming salamat, Holy Spirit, na marami po ang gagaling, lalakas at bubuksan ng mga milagro ngayong gabing ito, even as we receive your word. Kayo lang po ang maitaas amang Diyos, and all the glory goes to you alone, Father. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Maraming salamat po doon sa mga bumabate. Kung kayo po'y nanonood, pinapanood din po namin kayo. Yung mga kapatiran namin dito, meron din po silang mga So, sige po, hindi man yung iba maka-fellowship sa physical, let's fellowship in the Spirit. Okay? Sino nanawala dito? It's time. Everybody say, it's time. Say it again, it's time. Sa Biblia, hindi nila ginagamit masyado yung it's time. Though meron mga instances na binanggit yung now is. Pag sinabi pong it's time sa Holy Bible, especially the New Testament, ang sinasabi is now. Di ba? Now na. Ngayon nga. Ngayon na. Ngayon na. Amen. Or today. Yan naman ginagamit. If it's time, ginagamit yung word na today or now. Amen. Praise God. Or sometimes, kung medyo gusto nating medyo King James yung dating, medyo may pagka-Old English is at hand. Amen? At hand. Yan. The hour is coming. Now is. You know. The hour is coming and now. Yung sabi, now. Today. And at hand. Now, ang dala po ni Lord Jesus, mga minamahal, is very much doon sa gospel of the kingdom. Ang prophecies ng mga prophets, ang dadalhin ng Messiah is good news. Amen? The Spirit of the Lord God ay nasa Kanya without measure. The fullness of the Godhead resides in the Messiah. Wala po kaming ibang Messiah dito. Kami po ay patuloy at hindi magsasawang ulit-ulitin at ideklara sa buong mundo na iisa lang po ang Messiah, and the only Messiah is Jesus Christ, the Son of God, Jesus of Nazareth, who was born in Bethlehem by a blessed virgin, grew up in Nazareth, mga minamahal, and suffered under Pontius Pilate. Diba? Parang Apostles' Creed. Diba? He died and was buried, and on the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. And we are all, mga minamahal, looking forward sa Kanyang pagbabalik soon. Amen po? And it seems that everything ay pointing na sa Kanyang imminent, sure na pagbabalik. Of course, we cannot tell the day and the hour. Pero ngayon po, mga minamahal, time. Okay, anong time? Pagka ang Espiritu ni Christ ay nandyan na. You know, everybody say, in Christ, come on. O, sige, kompleto. In Christ Jesus is fulfillment. You know, in Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Okay, nasa Colossians 2:9, no? Yung mga nagpo-post dyan po, may mga ginagamit po kami mga verses dito. Kita naman siguro sa screen sa Colossians chapter 2 verse 9.
Okay? Pag kay Kristo, fulfilled. Now, mga minamahal, pwede ko ito sino dito ang gusto matikman yung power of God? The kingdom of God is called good news. Bakit tinawag na mabuting balita? Because people have been sharing this in Sunday, for how many Sundays already, Manila and Iligan, na it's about time na mag-tap in tayo sa power ng Panginoon. Matagal na sinasabi, the kingdom of heaven is at hand, the kingdom of God is at hand, the kingdom. Ang dala dating gospel is about the kingdom. The last sign is the preaching of the kingdom. Amazing, maraming mga pumapasok sa church o may mga Christian churches o ang Christianity masyado nang established. Sabi nga, super to the max, established na ang Christianity. I believe this is the pinakamalaking religion all over the world, no? Kasi tinignan ko nga kanina yung breakdown, parang approximately between 30 to 40% sa buong mundo kiniklaim na Christian. May mga simbahan. Nakakalungkot lang po. Bakit po? Dahil people just come and go. May mga tao sa simbahan, pero how many kaya pag in-extract natin ang nakatap in na into the kingdom? Jesus doesn't want us to please, only the Lord Jesus can build the church. Siya lang naman po ang nagsabi na, I will build my church. Siya, no? At salamat, my church. But ang church po is not something na malayo or separate from you. Kita man ang church. We are the church. Bawat isa sa atin ay stones making up that building. Yan, ipopost siguro ni Faith yun. Sa Ephesians yun . Bawat isa sa atin ay living, mga buhay, and should be lively. Living and lively, what's the difference? Ano po? Yan, sabi to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also as lively stones. Okay? Sinimula ni Kristo. Si Kristo palagi yung una Si Lord Jesus lagi yung una no? Tapos, may mga kasunod. Siya yung una pero may kasunod. Sino yung mga kasunod? Yung mga sinabihan niya na sunod kayo sa akin. Are we following Christ? Okay? Unang ibinigay ng Diyos Ama yung anak niya. Pero yung mga susunod sa anak niya, magiging katulad ng anak niya. Lahat lang po ng mga susunod sa anak ng Diyos, ang magiging katulad ng anak ng Diyos. Magiging mga anak din tayo ng Diyos. Amen? Yan. Whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Lahat po na tinuturo natin dito, hindi po wala sa Bible Lahat ng kanyang mga nakilala na nung una ay kanyang itinakda na umayon o kumonporme o umagaya doon sa imahe ng kanyang anak upang si Jesucristo ang maging panganay ng maraming mga kapatiran. So si Jesus po yung unang-unang stone pero hindi nag-iisa. Masusundan siya ng mga buhay pa. And tayo dapat yon. Amen? May sinabi po ba si Lord Jesus na gagawin nyo rin ang mga ginawa ko? May sinabi po ba? Yes. Sinabi po niya. Lahat ng dinanas niya, dadanasin niya nung back 2,000 plus years ago. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, sino man ang sumasampalataya sa akin, the works that I do shall he do also. And sino man, totoong totoo, sinasabi ko sa inyo, sino ang sumasampalataya, naniniwala sa akin, yung mga ginawa ko ay gagawin din. At higit pa nga kaysa dito, ang gagawin nila. Wow, sinungaling po ba si Lord? Hindi, I don't think so. Because I go to my Father. Klaro. Praise God. Ganda nun Sino po ang gusto nun? Sino ang amen dun sa sinabi na yon? Amen. So let's follow Christ. Amen? Keep following Christ. Okay, tap into the kingdom. Kingdom. Ang kingdom of God
mga minamahal, once na pinapangaral o sinishare natin, hindi pwedeng hindi ito makitaan ng mga ebidensya. Alam niyo naman, napaka-importante ng ebidensya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Di ba? Totoo ba? Pero alam niyo po, the only way we can first stop in, may mga requirements. Pwede ba tayo magsabi ng divine requirements? Divine requirements. Kinakailangan mag-comply po tayo dito. Pag hindi tayo nag-comply, don't expect the result. Kinakailangan may compliance. Ang unang-una po, dito po ako paulit-ulit. Kasi ang daming miracles ng transformation. When you say miracle, a miracle or miracles plural, maniwala po kayo sa akin. Lahat ng milagro ay resulta ng change. That's the end result ng change. The first miracle was water change into wine. Tama? Ano ba yung mga miracles ni Christ? Everything na ginagawa ni Christ is changing the situation. Tama po ba? Ano yung mga miracles? Name. A blind man sees. Now, the situation of the blind man was changed. Amen? He was once blind, but now I can see. So makita po natin may change. Pam, 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 pam. Puro may change. Kaya, pag sinabi po natin, I'm ready for a miracle. Ready na ako for a gawa ng Diyos o kilos ng Diyos. Sabihin po, magkakaroon po ng pagbabago ang buhay natin. Amen? Now, first requirement. Sino magsabi, okay, bago ko ibaba, lahat po ba tayo dito gusto ma-experience ang miraculous? Yan ang sabi ng bulag, San John 9:25. The blind man said, whether he be a sinner or no, well, I believe this was the, whether he answered and said, whether he be a sinner. Okay, dahil gusto sabihin ng mga religious leader, you have to, sabihin mo na yung nagpagaling sa'yo, sinner yan. Bakit? Kasi nagpapagaling yan ng Sabat, mali dapat yun. Yun sinasabi, no? Sabi ng mga religious leaders, yung nagpagaling sa'yo ay huwag kang magbigay ng praise dyan sa sinner na yan. Oh, the religious leaders, kanina lang ba, habang naliligo ako sa bathroom, may rema sa akin. May mga Christians madidivide into two. Madivide? Marami yung may faith. Everybody is saying may faith. Pero meron pa tayong tinatawag na blind faith or blinding or fanatic or religious dogmatic faith. Na-establish yung faith mo base sa turo ng tao, tapos hindi mo talaga fully naintindihan yung pinaniwalaan mo. So it's tag na religious faith. By nature, ang religious faith ay parang irrational, parang you just believe, not because you understand and you know, but because what you have been told and taught. Mga minamahal, no? Then there's another faith, mga minamahal, na tinatawag na buhay. It's alive. It's reasonable. Meron palang reasonable, meron palang irrational. Ano po? Yung bang nakita ninyo, maraming mga Christians sige na lang nagsabi na basta nagiging password na lang ay by faith. Mag-aasawa na ako by faith. Magkakaroon ako ng ganito by faith. Kaya naman, basta dalawa lang ginagamit na gatilyo. Okay, I think faith is like a barrel, pero hindi lahat ng baril pumuputok. May baril na walang bala at may baril na may bala. I think ang medyo may power doon yung loaded. Di ba, Brother Gilbert, no? Iba yung baril na loaded. Kesa doon sa baril nga, wala naman load. Yun, naget po ba ninyo? So, sa Christian church ngayon, may dalawang gatilyo. Meron yung mga nag-ooperate sa religious faith. Gagaling ako by faith. Magpa-prosper ako by faith. Dalawa lang ginagamit, by faith at saka in Jesus' name. Pero makita po ninyo, nakakalungkot sabihin, ang lakas nilang magkakakalabit ng by faith, in Jesus' name, pero
Madidinig mo rin minsan, ang tagal naman, kailan ba? Totoo ba? Ang tagal naman, kailan ba? Totoo ba? Pahirambi. Bakit ganon, ano? Ayun. Now, here's another faith. And nangyari ito sa akin. May tinatawag pong reasonable. Meron pong sinasabing ito po yung sure na sure. Because it knows. And it's called, I don't know if you're ready for this. May tinatawag po na faith na reasonable, realistic, and scientific. May scientific faith pala. Ibig sabihin, sure na sure ka sa sinasabi mo because you know, you personally know. Dahil alam mo. Amen? Hello? You don't just believe. If it's really impossible, mga minamahal, sa una ba, nadinig nyo na yung salita na to see is to believe, di ba? Pero maraming mga, ito na, maganda tong topic natin ngayon. Sino po nadinig dito na encounter na yung word na hyper faith? Hyper faith. Okay? Pwede din mag-react, interact yung mga nanonood. Okay? Ito yung sinabi ni Lord sa akin kanina. Right now, I am experiencing the miraculous. Right now. Pero grabe, may price. What's the price? The willingness to surrender. Di ba? Hello, are you with me? Surrender. Surrender what? Surrender everything na alam mo at binilib mo. Lahat. Walang reservation. Surrender mo lang sa paanan ni Kristo. Don't even think about it. Don't even struggle, mga minamahal. Just complete trust. Okay, bigyan ko po kayo ng sample mga minamahal. Okay, so kanina, yun na nga, sabi ni Lord, ito marami. Either na yung circumstances natin ay maging better tayo o maging bitter tayo. You know? Saan ba yun? Okay. Si Sister, happy birthday ulit Katapusan yung birthday mo tatlong araw na kitang binabanggit. Para kasi bossing Big Soto 3 araw ko na itong binabanggit ng happy birthday. Baka umabot na 1 buwan to Kasi nag-swimming si Sister Susan, birthday niya doon sa beach. And amazing dahil kada tubog niya sa dagat, napapansin ko yung kanyang pendant tsaka yung necklace niya. Now, ang dagat, maalat yan. Di ba? Maalat yan, asin yan So kung peke ka, kung yung necklace niya at pendant niya, sabihin natin plated lang, baka kada balik niyan, yellow kanina yan sis Habang tumatagal papade ng papade. Then, yellow, tapos naging white, tapos parang pauwi na, parang nagiging silvery gray na. But then last na uwi niya, ba't naging black? Kasi nga, hindi totoo. Pero may na-notice po ako, napansin ko sa kanya, sabi ko, sis, nakikipagkwentuhan siya under the tree. Sharing kami kasi swimming, kain, swimming, kain, swimming, kain. Okay? Praise the Lord. Ganda nun, Swimming, kain, swimming, kain, swimming, kain. Okay. So, na-notice ko, kada balik niya, kumikintab yung gold necklace niya. Sabi ko, so makita po natin, sinabi yan ni Apostle Paul na ang mga Christians ay parang gold, silver, or kaya pwede ring ibang material na pag dumaan sa apoy, pwede makompromise. Ito yung sinasabi ni Lord kanina doon sa banyo. Alam niyo bakit ba ito si Lord? Dalawa lang ang favorite ni Lord na kausapin ako. Maniwala kayo. Hindi sa prayer mountain ng Korea. Pupunta ka pa ng Korea para lang masagot ka ni Lord. Ano ba yun? Meron iba na pupunta ako ng Jerusalem para kausapin ako ni Lord. Di wow, napaka-expensive naman yan. Paano kung di ka nakapunta sa Jerusalem, di ka nakanausap ni Lord? Pupunta pa sa Jerusalem, pupunta pa sa
Korea para lang makausap ni Lord. Pero alam nyo sa akin, paborito kong kausapin ni Lord sa double B. Ano po? Ano yung double B ko? Either sa bedroom or sa bathroom. And alam niyo po, yung bedroom at saka bathroom ay mga rooms na very intimate. True or false? Okay, bakit po? Bedroom and bathroom, mali sa side. Sa bedroom, sagradong lugar yan sa inyo ng asawa mo. Tama po ba? Sagrado yan. Okay, kaya nga, may blessing dyan, sabi ng Bible, no? Hindi kayo, pag kayo may bedroom na mag-asawa, hindi nyo pinapapasok lahat. Di ba? Okay. Then sa bathroom din. Bakit po? Dito kasi, wala na eh. Wala ka nang tinatago. That's the deepest. Ano po? So, amazing lang dahil favorite niya, basta maligo ako, kakanta akong ganyan. Basta, sarap kayo. Sino po? Alam niyo paano gumanda yung boses? Yung unang buhos ng malamig na tubig, talagang makakanta ninyo yung hindi nyo maabot na ki. Di ba? Bakit? Yung lamig. Ha! Di ba? Praise the Lord. Woo! Ganun, di ba? Praise the Lord. Si Sister Feliz, totoo. Nung bata pa ako, palaging sa bubong. Sa bubong din. Totoo, yung 3B pala, 3B. Bubong. Sa banyo, saka sa bedroom. Sabi ni Lord, hindi kayo magkakaroon ng triumphs na wala munang trials. Yung mga triumphs, resulta yun ng mga trials na natapos na pagdaanan. At saka yung mga testimonies natin, resulta yun ng mga testings. No tests, no testings, no testimonies. Ito. Now, if any man build upon this foundation, pinag-uusapan kasi natin, ano yung foundation? The foundation is the stone. Si Jesus yung bato, di ba? No other foundation, there's no, for other foundation can no man lay than that is already laid. And we're talking about the New Testament setup, which is Jesus Christ. Si Jesus Christ na po yun si Jesus na Pero sabi niya, if any man build upon this foundation, so lahat tayo may common denominator, common factor, si Jesus. Pero hindi lahat ng Christians, after ni Jesus, nagkakapare-pareho. Bakit po? Dahil anyone can build on Christ. Gold, silver, precious stones. Tatlo po yun, no? Gold, everyone say gold, silver, and precious stones. Naniniwala po ako, Sister Carmen, di ba? Ito, lagi mong kasama to, araw-araw. Parang hindi nyo laging kasama. Pawn shop yun. So, I believe, kabisado niya na to. Pero alam niyo po, bago pa man yan hawakan ng tao, bago pa yan mabili ng tao o ikasangkapan o gamitin ng tao, itong tatlong ito ay bunga ng fire and pressure. Hindi natakot sa apoy ito at sa asido. Bakit? Dahil bago pa ito gawing singsing, kwintas, hikaw o alas ng tao, kaya sila naging gold, silver at precious stones, galing na sila sa apoy. And every time na sila po ay dadaan sa apoy, lalo po silang nabubuhay. Lalo po silang kumikinang. Amen? Praise the Lord. Pero, yun may pero. After masabi yung gold, silver, precious stones, pag itong tatlong ito dumaan sa apoy, naku, lalong titingkad yan. Lalo mo siya ma-appreciate. Lalong sisigaw yung gold na, hindi ka ba natatakot? Gold Christian? Hindi ka ba natatakot? Silver sister? Wow, silver sister. Gold brother. Kung may gold finger nga, di may gold brother siguro, no? Gold brother. Sino gold brother? Sister silver. Silver or jasper or diamond. Hindi ka ba natatakot, kapatid, na dadaan ka sa apoy? Hindi. Grateful pa po sila. Bakit? Kasi yung impurities matatanggal. Ano man yung dumikit sa amin na hindi maganda, siguradong mawawala. At lalo pa kami nitong pakikintabin. Amen? Pero kung wood, ito na. Wood. Okay, salamat na lang ang asawa ni Sister Susan ay Victor Gold.
God bless you, Victor Gold. Oh. Eh, bakit ko nasabing Victor Gold? Ang kwintas, gold. Ang singsing, gold. Ang relo pa yata nito, rado. So, Victor Gold. Kano mo si Victor Wood? Uy, kawawa si Victor Wood. Bakit to? Dahil pag dumaan sa apoy, nawala na. Oh, kita niyo, may Victor Gold pa tayo dito, pero si Victor Wood, rest in peace na. Oh, ito. Paano naman to? Si Hay. Si Hay. Di ba? Hay. H-A-Y. Si Hay. Oh, di ba? At saka si Stubble. Nadinig niyo ba yung si Stubble? Malapit sa word na stumble. So, mga materials na wood, hay, wood, hay and stubble, parang hindi sila, takot sila sa apoy. Ha? Straw. O stubble, straw, dayami. Parang wood, hay, bob, hay. Parang katunog, ha? Di ba? Oh, no. So, kailangan happy tayo. Na mga minamahal, ito na, bababa ko na. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Okay, now here. Mga hindi naniniwala sa Bible, they call this magic. Unbelievers, non-biblical, non-scriptural people, they call this magic. But kita, na mga anak sa Ginoo, ano tawag natin dito? Miracle. O double M. Magic and miracle. Now, sometimes, pag sinabi po yung word na magic, mga minamahal, sa Christian, lalo yung mga super religious to the max, hardcore, witchcraft yan! Evil yan, satanic. Pero hindi naman nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng word na magic, coming from the root word magus. So, either you call it magic or miracles. Kasi sa miracles, it's the power of God. But how do you activate the power of God? Well, pag born again ka, palaging Bible ka, it's called faith. Faith. But faith is knowing and seeing. So you can strongly believe. You don't see it, you don't know it, you don't understand it. Paano natin masasabi na strong yung belief mo? Tama po ba? Mamaya, pakikita ko po sa Bible yan. Pero yung word na magic, mga minamahal, came from what word? Magus. Sino yung mga singular? Pag ginawa natin plural yung magus, magi. Is that really hocus-pocus, abracadabra, sorcery? No, not at all. Bakit po? Dahil ang ibig pong sabihin ng word na magus or magi ay wisdom. Kaya yung magis na nakapunta kay Christ sa Bethlehem, anong tawag sa kanila? And we three sorcerer, 3 wizards, 3 kings, ano ba sila? 3 hindi, wise men. There were wise men. It's called wisdom. So whether we're calling it miracle or we're calling it mga minamahal na kanang magic, either way, there's knowing, may wisdom, may knowledge. Amen? Wisdom. Ever say wisdom? You know. Nanonood ba ninyo na sinabi sa Proverbs na pag may wisdom ka, higit pa dito ang alaga ng wisdom ay higit pa sa gold, sa silver, sa rubies, sa precious stones. Amen. Praise the Lord. Totoo po yun. Oh. You know, naipos the merchandise of well, it's all there in the book of Proverbs. Wisdom is more precious than rubies. Alam niyo, once upon a time, Sister Carmen, may rubies pa rin ka na encounter? Wala na masyado, pero I think, pero alam niyo po, if you're gonna go back sa ancient time, diamonds versus rubies. Wala ka makita sa Bible na diamonds ba? Meron? Show me in the Bible na binanggit ang diamonds. Wala.
Ayan o. Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for her proceeds are better. Yan, no, nakita po natin. For her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold, and she is more precious than rubies. And all the things you may desire cannot compare with her. So ibig sabihin, Jesus Christ is the foundation, pero yung mga strong, triumphant Christians, wise sila. Yung sinabing gold, silver, at saka precious stones, alam na natin kung ano, sino po sila? Sila yung mga wise. Yung wise man may dalang gold nung sinalubong si Christ. Amen? Yung wise man laging sumasalubong kay Christ. Wise men yung unang nakapunta kay Christ. Mga minamahal, wise man yung nagtayo ng bahay sa bato na nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng baha, pero hindi naggiba ang bahay. Wise virgins yung nakasalubong kay Lord Jesus na kahit na delay, hindi na compromise yung ilaw nila dahil meron silang extra. Mga minamahal, from beginning hanggang sa second coming ni Christ, it's good to have faith, but what is faith without wisdom? Hello? And yun ang nangyari sa Israel, people. Doon nangyari. Israel had all the faith. Nandun na sa kanila lang galing yung Bible, sa kanya na lang galing yung lahat ito, di ba? Pero nakita po natin, they perish. Why? Because they were not wise at all. Sabi ng Panginoon sa Hosea 4:6, my people are destroyed. They were destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you. They have forgotten knowledge. Mga minamahal, nalimutan nila yung tamang pagkakilala. Hello, are you with me? Knowing and wising up. Okay, knowing and wising up. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Kanina, ang ganda ng message eh. Ang ganda ng message. Now, I'm teaching you. Pwede ko itago to. I can just keep it to myself. You know, I just have to keep it to myself. I can keep it to myself. But I don't want to keep it to myself because I want God's people to be walking in victory. I want God's people na sila po ay rejoicing, na sila po ay prosperous, na sila po ay victorious, na sila po ay abundant regardless kung saan man sila at anuman ang sitwasyon. Hello, are you with me? Kahit saan kailagay na lugar o sitwasyon o pangyayari, places and situations will not determine yung outcome. It's the person na nilalagay mo doon. Amen po ba? Praise God. Kita ba? Kita. Tayo. How do ano ba tingin ko dito? Is it going to break me? Ito na ba katapusan ko? Yun, no? Purihin ng Diyos. Lahat ng mga miracles dito sa Bible ay resulta. Okay, totoo na, may faith. Pero bakit strong yung faith nila? Because they know. Because they know. Because they know. I know. Okay, isa-isahin po natin. Because they know. Wag na lang muna sa Old Testament dahil ang dami na eh. David, because I know. Giant yan, I know. Lion yun, I know. Bear yun, I know. I know the giant when I see one. I know the lion, I know the bear. But I also know the Lord. He delivers me. Amen? Okay. Ayan o. They know. Ano yung sabi ni Apostle Paul? Iniwanan na nila, alam niyo po, mga minamahal, sabi ko nga ang ganda yung matagumpay na simbahan, ang basihan ng matagumpay at pinagpalang simbahan ay hindi sa dami ng bilang nito, kundi sa bigat ng timbang nito. Amen?
May mga bagay na hindi na binibilang kundi tinitimbang. Ewan ko, Sister Carmen, pag kayo ba sa ginto, anong ginagamit ninyo? Timbang din? I think timbang eh. May mga bagay po, especially yung mga mahalaga, tinitimbang mo na yun eh. Di ba? Okay, so tingnan natin. Si Lord Jesus, sinabi niya, pakicheck nga daw, Faith, kung saan. Iiwan ninyo ako lahat. Yan, nasabi ni Lord Jesus yan. Iiwan ninyo ako lahat. Pero okay lang. Hindi ako nag-iisa. Dahil kasama ko ang aking Ama. So He knows. Ano? You will all leave me. You will all, kanang sabi ng Panginoon, but my Father is with me. I'm okay. Yan, no? Ayan na. Behold, the hour comes. Yes, it's here. You shall all be scattered, every man to his own. And you shall leave me alone. O sabi ni Christ, you shall leave me alone. In fact, tatapusin ko yung victory. Naging victorious po ba si Jesus? Wala ko ba kayo napansin na ang pinaka-unparalleled victory ay si Kristo lang ang nakagawa? Pero hindi niya ginawa na may kasama siya. Ginawa niyang nag-iisa siya. Kung titignan natin sa mata natin, nag-iisa siya. Wala namang gustong sumama sa kanya, kaya nga nagtago eh. Amen? And yet, I am not alone because the Father is with me. Pero hindi ako nag-iisa. Iiwanan ninyo akong nag-iisa. Iiwanan ninyo akong nag-iisa, pero hindi ako nag-iisa. Dahil kasama ko ang aking Ama. So pagka sinabi po natin, pinag-aralan natin yun, ang judgment ni Christ dito, merong picture na panlabas at merong picture na pansarili, pampersonal na revelation mo. Kung babasihan natin yung picture sa panlabas, nag-iisa na nga lang si Christ, iniwanan siya. Marami sa atin, ginajudge natin yung buhay natin base sa sitwasyon natin sa mata ng mundo, sa mata sa labas. Ito wala tayong pera, ito konti na yung tao natin, ito wala tayong budget, ito hindi natin kaya. That may be the picture on the external. But the Lord Jesus never relied on external pictures. The child is dead. Don't bother the master. Oh no, she's not. Oh, di ba? Oh, what have you ba? Ano, sabi nung mga professional, kasi alam niyo mawawalan ng trabaho yung mga professional mourners. Alam niyo ba may professional mourners? Ano yung professional mourners, Pastor Rick? Okay lang ba na 8 hanggang 8 o'clock tayo pasado? Gagawin ko eksaktong oras. Alam niyo po, hindi niyo na kinakailangan natin pumunta sa Israel 2,000 plus years ago para maintindihan natin kung ano yung professional mourners. Dahil meron pong mga inuupahan ang mga Chinese dito sa Laloma. Laloma, saan po yun? Yan hanggang sa kahabaan po niya ng Araneta. Araneta Avenue, Talayan. Bakit to? Paborito ng mga inchik yan. Banawe, hanggang Caloocan. Karamihan na mayayaman dyan, puro inchik. Now, ganito. Ang ginagawa nila, kasi alam niyo po, ay naku po, mahirap magsalita. Pag sobrang yaman mo at matapobre ka at mataray ka at talagang kwan, halos di ba nadinig niyo yung salita na sigurado pag namatay yan, walang makikiramay dyan. Yan, napakabangis niyan, napakahalimaw niyan tao na yan, di ba? Nadinig niyo na ba yung kasabihan na yan? Na pag ito sobrang wicked itong tao na to, pag ito namatay, masyadong magparusa ng mga trabahador niya, sobra-sobra ipa-overtime pero underpaid. O, ganon. So, you can expect na pag namatay yun, walang dadalaw. Now, this is reality. Pero hindi, pwede tayong pahiyain nila. Bakit? Dahil hanggang sa libing, daming gumaganon. Bakit to? Dahil hindi ka mag-anak yun, hindi din mga sympathizer yun, hindi din mga kaibigan yun. Anong tawag doon? Mga bayaran. Kaya nga may pelikula si Sharon Cuneta niyan, di ba? Crying Ladies. Sino kasama niyo? Si Picache. Oh, minsan baka sa pagmamadali ninyo, iba pa na kwarto yung naiyakan ninyo. Hindi lahat ng umiiyak doon sa patay, kamag-anak. Meron doon binabayaran.
So, ayan professional mourners or moirologists and mutes are compensated to lament or deliver a eulogy. Para naman, alam ko na walang may gusto dyan sa tao na yan, pero para hindi halata na matapobre siya, mag-upa tayo. Upa. So dami. Uy, mabait siguro yan. Bakit? Kasi dami kasi ibayad. Yan to comfort and entertain. Ako. Di ba? Meron yan, totoo yan. Totoo po yan, di ako nagbibiro sa inyo. Lalo pag nandun po kayo sa Quezon City, sa Banawe, sa Laloma, sa Araneta. Naku, ang dami po niyan. Sinong gusto dito? Sino yung magaling umiyak? May talent ka sa kaiyak? Wala kang trabaho? Oo, pastor, kaya nga ako iyak ng iyak, wala akong trabaho. May trabaho ka na. Ipaskill mo lang doon sa na available. Kadalasan ang mga kliyente mo, mga inchik. Yan. Saan ba? Professional mourning or paid mourning is an occupation that originates from Egyptian, Chinese, Mediterranean, and Near Eastern cultures. Chinese good. Ayoko nung ganun, iniiyak. Akala mo. Siyempre nga naman, pag iniiyak ka ng maraming maingay na maingay, mahal na mahal niya. Mahal na mahal nila yun ni Mao. Di ba? Pero okay, iwanan natin yan. Bakit maraming umupos kay Kristo? Don't bother the master. The child is dead. Nagalit sila. Bakit to? Kasi mawawalan sila ng trabaho pag nandyan si Jesus Christ. Wala na silang iiyakan. Dahil ang sabi ni Lord Jesus, pagpasok niya, do not weep. Ako? Do not weep. The child is not dead. Only sleeping. Naku po. So nagtingin na yung mga bayaran doon. Delikado tayo nito. Mawawalan tayo ng bayad nito. Nag-get nyo na po ba, mami na mahal? Mawawalan tayo ng trabaho. Okay. Praise the Lord. Why make you do this ado and weep? The damsel is not dead but sleep. So always the Lord will also. Hindi man si Christ na they ridiculed him, but when he had put them all outside, pinalabas ni Kristo yung mga professional mourners. Ingay samok. Maingay. He took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was laying. And sinabi na nga ni Lord ni Talita Kumi, little girl, arise. So bumangon yung bata. So napurnada ang trabaho ng professional mourners. Ngayon. Kaya maraming against kay Christ Bakit po? Maraming mawawalan ng trabaho Alam niyo po, yung sinasabing timbang at bilang, ang ganda Sabi ko, Lord, natutuwa ako pag tinuturuan mo ako. Bakit? Yung unang milagro niya ng hila, nalulubog na yung bangka at pupunit. Tingnan niyo po sa Lucas 5. Ito yung gusto natin kadalasan sa church, yung biglang dami tayo, marami kaagad, marami. Ay, ito, bless yung church natin kaya marami tayo, marami. Pero sana, hindi basta-bastang marami dahil baka kung maling marami yan, maraming problema sa inaharap yan, siguro. Di ba? So, anong nangyari? Napupunit na yung Napupunit na. Napupunit at lulubog na sila dahil sa dami. So, the first miracle was quantity-based. But the second miracle, nung nabuhay si Jesus, iwanan natin yung Luke 5, talo na tayo faith doon sa John. John na. Great number of fish. They caught a great number of fish, quantity. Their net was breaking. It's gonna break their nets. It's gonna sink their boats because of quantity. May lesson na tayo dyan. May mga churches na binless ni Lord sa quantity. Pero pag hindi nila binasa ang Luke 5, mauuwi sa wala. Pero may mga churches naman na dumaan sa Golgotha. Inalaw ni Lord na dumaan ng maraming iyakan, trials.
Nakita nila yung mga crosses, nakita nila yung commotion, nakita nila yung gulo. At ito yung resulta. So, ang nakuha nila Peter ay 153. Mga minamahal, yan o, may bilang na dito. 153. And although there were so many, the net was not broken. Pero alam niyo po, I don't think this is very much on the quantity, but rather, sa ibang version, full of large or big fish. Large fish. Malalaki, matitimbang na, kaya ito po, hindi na punit ito. Kahit mabigat. Great, ha? Ano yun? Full of great fishes. Great, you know. Ibig sabihin, ano yung word na great fishes? Di kalidad na mga isda. Sa una siguro, sobrang dami. Halo-halo na. May tilapia. Bigyan mga bro, mga isda. Tilapia, bangus, tanan-tanan. Mga ano, puro mga matitinik yun bro Hito. Naku, madudulas yun. Diba? Yun, maliliit lang yun, pero ano, no? Hito, that can be expected because ito naman pinagkukuhaan nila, hindi man to dagat, lake man to. Ang bangus, hindi naman dapat sa alat. Ang tilapia, hindi din. Ang hito, hindi din. May dalag pa siguro. Puro matitinik yun Pero tingnan po natin nung kumuha sila. So kung kayo po, tatanungin ko, kita karon dire. Unsay kuan mo? Set A. Set A na mga isda. Hito, dalag, tilapia, bangus, set A or set B. Yellowfin, blue marlin, lapu-lapu. Oh, yun. Ito kanang kuan yung mga dako. Na-notice ko lang na yung malalaking isda, puro karne, konti ang tinik. Kaya ang sarap, madaling kilawin, masarap ikilaw sila, saka mag-i-enjoy ka sa malalaki. O malasugi, bariles, konti lang yun ang mga tinik. Malaman, pero yung maliliit, maraming tinik. Tamban, bangus, puro matitinik yung maliliit. So yan ang resulta pag hindi nag-grow ang Christian. Maraming ang Christian pero hindi nagsipag-grow, kawawa ang pastor at saka yung mga kapatiran dahil nagkakatinikan. Right? Dapat damihan na rin natin ang pusa sa simbahan pagka ganun. Basta, itong church ko, daming tao dito. Marami yung membro ko. Oo, marami. Pero matitinik yun, pastor. Okay lang. Magtanim ka na rin ng saging, saka mag-alaga ka maraming pusa. Para kada tinik mo, lunok ng malaking saging, pahimas ka sa iring. Di na ka na. Bakit kasi pastor laging inihimas ng iring? Natinik na naman. Pero mga dako, wala yung masyado tinik, no? Nakita niyo po? Praise the Lord. Okay, tama na ba yung message ko? Time na? O gusto niyo pa? Hindi ko pa nasabi ko ano yung key. Ano yung key? Miracles ay end result. Ibig sabihin, trumabaho yung change at transformation. And ang unang gatilyo is renewing the mind. Change good talaga ang mind. I-change talaga yung mind. Pag hindi ma-change yung mind natin ang magiging number 1 na kalaban natin. Yun, okay, maaaring hindi kalaban natin, pero dumadami yung kalaban natin. Bumibigat yung damdamin natin. Nakakadinig ka ng mga boses na wala naman dyan sa labas, pero ang daming boses sa loob. Sino po nakakaranas ng ganun? Ay, marami. Baka kung ano na yung bukol-bukol mo dyan. Baka hindi na ordinaryong bukol yan. Diba? Yan laki ng tiyan mo yan, baka hindi nataba yan. Baka ano na yan.
Di ba? End stage na ng liver cirrhosis yan. Di ba? Ganun ba? Huwag ka na, pupunta ka, hindi ka pupunta. Pupunta ka, hindi pupunta. Pag pupunta ka, baka sayang naman. Pero nandun na naman, ang daming boses, ang daming mga, para ka nasa gitna ng Batcave na ang daming nagliliparang paniki. Di ba? Iba-iba yung kwan, iba-iba yung mga sinasuggest. And that's the unrenewed mind. An unrenewed mind is like being inside a bat cave full of bats. Diba? Pero pagka na-renew yung mind natin, okay, dito ko na po ito tatapusan. Mind talaga. Alam niyo po, ready na po ba kayo? Sabi ni Lord, ang kingdom gospel ko is ibabalik ko kayo at papunta tayo kung saan nagsimula ang lahat. Ibabalik ko kayo at papunta tayo kung saan nagsimula ang lahat. Ano pala? Ito yung sabi ni Christ sa akin kanina. Ano pala, Lord? Nagsimula lahat sa Eden, balik tayo sa Eden. In order to solve the problem, we need to go to the root cause of the problem. Tama? Punta tayo dun sa where it all started. Punta tayo dun sa simula. And you know what? May na-discover ako sa Eden. Eden is not just a literal physical garden of abundance. It is a state of mind. Saan tinrabaho ni Satan? Si Adam and Eve? Ano yung inoffer nila? Ano yung binuksan sa kanila ni Satan? Their eyes. Ibig sabihin, bulag ba si Adam and Eve? No. They were innocent sa paradigm ni Satanas. The paradigm of judgment, the paradigm of sin, the mentality, the consciousness of condemnation, of sin. Mga minamahal, wala sila, walang guilt, wala. Even if they were like naked, wala. Pero ano yun? Yung tok ni Satan. Saan pala? Tinira. Sabi nga po, is this really a food for the tummy or food for the thought that Eve and Adam partook? It was a soul food. More of a soul food kesa a physical food. Dahil this is a fruit of knowing. Sino po dito na punta kayo dyan sa fruit stand? Meron ba kayo ditong prutas na para sa utok? Ang siguro ng tindi. Ano daw? Hindi naman ho kaya avocado, hindi naman siguro pampatalino, mani siguro. Peanut siguro, nuts, ganun. Di ba? But do you really believe na this was a literal? Now, isi-shift natin si Genesis 3 sa warning ni Paul, because everything that took place in the Old Testament, the Apostle Paul saw the entire picture in the Spirit and called it an allegory. Wow, ano yung sinabi niya? Now I fear lest the devil or the serpent tempt you or beguile you. The word was beguile. I think it's Paul wrote that in Corinthians. Yan pwede po ba natin sama-samang basahin? 2 Corinthians 11:3. Ulitin ko po for the sake ng mga nanonood sa atin. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve or tricked her through his subtlety, where? So your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. The attack was in the mind. Andyan na, sa mind. So the innocence, the simplicity of faith, the purity, it was corrupted because may mind attack. Now, dito ko po i-close. So Pastor Roderick, ano ang mind na na-renew? Okay? Pagpapatuloy, this is only part 1. Maybe I can call this an introduction sa mas malalim po na pagtuturo. Okay. Philippians 4. Maniwala po kayo sa akin kung kanina ang ganda sinasabi ni Lord Sabi niya, anong gusto mo? I-bless kita? Ay, syempre naman.
I wanna be blessed. I wanna be blessed. O lahat naman tayo, bless me Lord, bless her, bless him, bless, puro bless. Now, anong gusto mo sa dalawa? A recipient or a distributor? Sabi ko, Lord, I want, ano yung pinakamataas? Sabi niya, stewardship is about distribution. I wanna be a distributor. Pag ginawa kitang distributor, lalagyan kita. This is my appointment sa'yo. Ito ang appointment ko sa'yo. O, appointment, no? I wanna make you a distributor and a generator of blessing. Amen? Hello? Generator. Everybody say generator. Come on. Generator. Ano, lamang ba, Brother Kian, na may generator sa wala? Of course. Diba? Sa panahon ngayon, maraming mga tao na dependent sa supply ng mundo. Parang supply ng kanilang city electric company, yung kanilang local. Pero minsan sumasablay, di ba? Sumasablay. Kung may national power, meron ding mga bawat syudad. Tama ba? Anong tawag doon sa mga distribution utility? Yung mga local na. Yung mga Iligan Light. Iba pa yung Ilicom. Iligan Light. Meron sarili yung Cagayan. Ano yung mga Elco na yan, di ba? Laneco. Oh. May ano pa? Lasorico, Laneco. Di ba? Sa Sambuanga Sur, paano? Samsurico. Di ba? Ganon. Kanya-kanya. And then, hindi din pare-pareho ang billing. May mga bayan na mabait yung kanilang distributing di ba, facility. Depende kung saan. Oo. So, alam niyo yan dahil doon ka linya mo yun Pero, pagka, halimbawa, nagkaroon ng brownout, may generator ka, lamang kasawala, lamang, di ba? Bakit? May generator ka Okay? So, parang sinasabi ni Lord na hindi ka nakadepende sa supply na regular, normal supply ng mundo, bibigyan kita ng kakaibang generator. Nagulat nga ako sa Manila, Brother Gilbert, nagulat talaga ako, mag-extend ako ng konti. Dahil alam ko lang, kaya lang, ito, nandito, sila paring Eddie, mga kumpare ko ito, paring Eddie, sa kasi paring Raymond, mga electrical engineer. Meron na palang state of the art ngayon, yung pinaka-latest na solar, that can... Ako, masyado na ako naiwan dahil alam ko lang, kaya lang patakbuhin ng solar, ilaw lang, pero nagulat ako doon sa may solar na pala, na kaya magpatakbo ng aircon. Grabe, pero mahal siguro yun. Mas mahal. Solar panel na. Marami na, sa buong bubong na ng bahay mo siguro, no? Buong bubong na ng bahay mo siguro, solar panel. Unlimited. So, depende sa panel na nilalagay mo, di ba? So, parang nakikita natin yung signature ng Panginoon nandyan Di ba po? So, paano, pastor? Mahal yan. In the natural, mahal yan. Kailangan mo na maraming pera para makabili ng ganun. Pero how about i-convert natin in the spirit? Sino ang lagi nating garantor, tagabayad ng mga facility sa langit? Si Christ. The Word of God. God has given us freely, through Christ, all things that pertains to life and godliness. Ayun solar na ngayon ang ginagamit. Praise the Lord. Sun na diretso sa araw. So ito ngayon, tatapusan ko na po ito dito. Verse 8. To be continued to Panel yan panel. Okay. So, ito na. Finally, brethren, whatsoever things are true, don't waste your energy sa hindi totoo. Amen? Thinking, mga minamahal, yung pag-iisip na hindi totoo, that consumes your energy. Useless Diba? Mga minamahal kong kapatid,
kung ano lang yung totoo. Hanapin nyo yung totoo. Piliin natin yung totoo. Pag dilig yung tinuod, never mind. Don't mind. Ay, tinuod ba ka na? Pag dilig yung tinuod, marami kasi, ewan ko, why do they do that? Ayun na, yung sinasabi ko, to be continued po ito, no? Yung hyperfaith ay, actually, ang tawag sa hyperfaith is presumption. Kung nadinig nyo na po yung word na presumption. Delikado po yung presumption. That will be discussed in another subject kasi kulang na ako sa oras. Brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ito lang ang piliin na. O yan. O, di ba? O, ano mangyari kung these things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Praise the Lord. Amen? Ganun lang ba? Don't waste your energy on something that is not worth consuming yung time, yung effort, yung energy. So magandang gabi. May natutunan po ba tayo? It's about tapping. Kinakailangan makatap tayo. If we are not compatible with the frequency of God, hindi nato ma-pick up ang frequency. Kaya iba man tayo, iba man yung frequency nato. Parang si Lord nag-broadcast sa FM, pero kita nasa AM, so wala yun nato ba? Unless na may fine-tuning, i-reset natin, i-renew natin. So continue to renew the mind. Amen po ba? Praise the Lord. Okay, manalangin po tayo. Blessed be the name of the Lord. Lord, may word pa dudugtong ko na lang sa prayer, but to be explained next time. There's power sa mind, Lord. A renewed mind, mas madaling maka-operate sa kingdom. Kaya mga disciples ninyo, kinuha ninyo, puro mga wala silang religious orientation And kung meron man doon na may religious orientation, lumagapak pa si Judas Iscariot. Pero yung mga kinuha nyo ng mga simple men, sila Simon Peter, sila Andrew, James, John, and the rest, wala pang stronghold Kaya napakadali na naitayo ninyo ang kingdom mentality sa kanila. So Father, right now, pray namin na continue to renew our minds para kami ma-relax, para kami ma-transform, para kami ma-refresh. Because every time we renew the mind, refreshments follow. Nare-refresh po kami. So nare-refresh yung passion namin. Nare-refresh. Marami po ang tinatabangan na mag-serve o nanlalamig o possible pa na maging bitter dahil overuse na masyado yung mind. Marami nang kinarga na hindi dapat. So Ama, turuan niyo po kami na isurrender yung mga hindi dapat. Para din naman ito, applicable din ito sa computer, saka sa cellphone. Kung may mga applications na hindi naman dapat doon, kinakain lang yung data, sinisira yung space, and possible pang sirain yung buong unit. So Ama, I pray na put the mind of Christ, the simplicity. The mind of Christ ay binigyan niyo po kami ng characteristic. It's very simple, childlike, very pure. So maraming salamat sa mga kapatid ko na nandito sa church. I-bless niyo po sila ng more than 100 times. Yung mga nag-sacrifice at higit sa lahat, yung mga kapatiran din na kahit nasa bahay sila, nagkakapunan o nag-i-enjoy ng kung ano man dapat nila, nag-ukol ng panahon at atensyon sa inyong word. Sila man ay tatanggap din na maraming blessing. Salamat Lord. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name.